Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na nito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Ngayon ma'am na pinapakita na pumapalakpak ang Makabayan Block sa announcement na impeach na si VP Sara Duterte sa House. MJ, idadagdagan ko yung yung information ng mga kababayan natin. May mga informants ako sa all over, no. Sa BJMP meron akong informant doon at sinabi niya na nagdiwang ang mga CPP, NPA, NDF na nandun sa loob kasama si Vic Ladlad, si Adelberto Silva, mga high-ranking CPPN members. Si Adelberto Silva is the highest-ranking NPA sa Pilipinas. Si Vic Ladlad, Central Committee, and parang number 2 or 3 siya sa Pilipinas ng CPP, yung hierarchy. Nagdiriwang sila at na-catch niya yung pagsabi na nagtatagumpay sila. So, yung sinabi natin kahapon nung nagkasama ko sila Hana, totoo yon. I'm really sad to tell our our countrymen, na ang ating bansa ay isa na pong komunistang bansa. It is being run by the CPP, NPA, NDF. Marami pong telltale signs. In fact, a lot of people already notice it. Ang Pilipinas ngayon, hindi na yung Pilipinas dati. Ibang-iba na yung pakiramdam. Wala nang batas. Ganyan ang mga komunista, wala silang respeto sa democratic processes, yung pagbusal sa media, pagbusal sa malayang pamamahayag, sa free expression, yung sino ba yung mga top na enemies nila, 'di ba? Sino yung pinaka-fierce na kalaban ng CPP? Si Pastor Kibuloy, where is he now? He's in jail. Sila ang nagmaniobra niyan, etc. So yung kahapon si PRRD, no, na under his term of office na pabagsak niya ang CPP, NPA, NDF. Hinahabol siya ngayon ng for instance ng ICC. Si Cristina Conti na isang urban operative ng CPP ay legal advisor sa ICC. Tapos si Mayor Inday, si Vice President natin, very fierce under her watch as a mayor. Naging insurgency free ang Davao City, no? Unthinkable noon 'yon kasi very bloody, no, ang Davao noon sa CPP. So, yung nakita natin kahapon, manifestation yon ng pagpapatakbo ang pagmamaniobra ng CPP, NPA, NDF sa impeachment procedures ng ating Vice President, no. So, ang nakakaawa dito, si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos, tingin nila they're still in charge, but they're no longer in charge. They're just puppets of the CPP, NPA, NDF na madaling gawin kapag ang leader ay mahina at walang totoong pagmamahal sa bayan, corrupt at ganid. Di ba sila yan? So madaling madali. No? Ma'am, naniniwala po ba kayo na itong impeachment case laban kay VP Sara Duterte ay panakip butas lamang sa mga issue na ayaw nila nating masilip? Halimbawa, yung PhilHealth bankruptcy,
yung pagka-alarma ng business sector, yung Makati Business Club, nag-express of concern over the 2025 GAA, accountability doon sa constitutionality of the 2025 GAA, yung pinagko-comment ang mga lider ng pamahalaan ng Supreme Court, at yung bicameral conference report, ma'am, na ang ugat din ay ang House of Representatives sa issue. Oh, definitely. Definitely, MJ, Admar, mga kababayan. Kasi ano ba nangyari before the impeachment? Yung madali ang madali ang at saka pwersadong pag-proceed na pag-sign ng impeachment na 'yan. Nag-order ang Supreme Court na mag-explain, pinag-e-explain si Lucas Bersamin, no, yung Executive Secretary tungkol sa GAA, the most corrupt budget in the entire history of our country. So nagpapanik na itong mga ito. Yung mga magkakakunsyaba yan. And if you think that there is a separation between the legislative and the executive, that's no longer true. Hindi na totoo yan. Nakita natin yung press con kahapon ni Bongbong Marcos na dinidepensahan niya yung impeachment. Nagkukunwari siya na hindi, 'di ba? Mayroon siyang acting na ganon. Pero yun kasi yung mahirap kapag ka-drug addict ang kaharap mo eh. Nakakaawa ang mga drug addicts kasi bilang doktora, sasabihin ko ito, akala nila, nakakaloko sila, akala nila ang smooth nila, di ba, habang nagsisinungaling sila, akala nila ang dami nilang naloloko. Pero wala namang naloloko itong si Bongbong Marcos, parang yung kahalintulad nung nung drug bust, the biggest daw, di ba? Nakakaawa sila tignan nun kasi walang naniniwala, di ba? So, yung kahapon, yung procedures na yan, no, makikita mo na it was a government that's panicking. Nagpapanik sa dami ng atraso at kasalanan at krimen, high crimes ninyo sa Pilipinas. Yung pangbababoy sa Pilipinas na pinaggagawa nitong Marcos administration na ito. So nakita natin nagpapanik talaga sila. Kailangan nila itong pagtakpan. So, but the good news for me is that meron tayong tatakbuhan. Winawasak nitong Bongbong Marcos na ito ang Pilipinas. Ngunit meron pa tayong hudikatura. Meron pa tayong yan. No? So, and I will tie it up again with the CPP, NPA, NDF. Nandyan po, itong mga ito are puppets. They're mere puppets. Of course, they're greedy. Of course, they're corrupt. Of course, they want that impeachment go on. But you can see, no, nakikita ninyo na napakapangit ng execution, 'di ba? Walang finesse. Bakit? Hindi aksidente na nandyan sa loob si Franz Castro ng ACT, si Arlene Boses ng Gabriela at si Raul Manuel ng Kabataan. Hindi aksidente na nandyan yan at napakababoy ng Kongreso ngayon. Of course, malaking bagay na ang Speaker of the House ay napaka-corrupt at ganid. Malaking bagay yon. Pero you can bet na kasama dyan sa pagmaniobra at pag-manipulate, no, dyan sa, ang mangyaring ito. Bakit? Para magalit ang taong bayan ng sobrang galit sa gobyerno. Hindi ba tayo galit na galit sa gobyerno ngayon? 'Di ba? So, at ano pa, we are looking at a government that is on the brink of collapse. Ano ba ang goal ng CPP, NPA, NDF? Hindi ba yan? Yan ang pinaka-goal ng CPP, NPA, NDF to bring to weaken government and to collapse it so that they can take over. So this is what we're seeing right now. Magkakadikit po lahat yan. Opo, ma'am, lalo pat alam naman po natin, ma'am, na bumoto karamihan sa mga Pilipino dahil po sa pangako ng continuity. Pero yan, ma'am, oh, iba yung naging continuity. Palakpakan silang lahat sa plenary. Ano kaya ang magiging tugon yan, ma'am, ng NTF-ELCAC as former na official po ng task force na binuo ng Duterte administration laban sa CPP, NPA, NDF? Hopefully there's going to be some response, no? But again, as I told you, MJ, at this point we're all holding the line. Habang nandyan si Bongbong Marcos, we're all holding the line. Kasi katulad ng sinabi ni Pastor, no, I was listening to the political ad of Pastor.
No, ano ba yung power na yan? Yung power na, na hinihingi namin, yung tiwala na hinihingi namin sa kababayan natin dahil tumatakbo kami ay bigyan ninyo kami ng kapangyarihan na yan. At yung kapangyarihan na yan ay hindi dapat gamitin para saktan ang Pilipino at para sirain ang Pilipinas. Ano bang ginawa ni Bongbong Marcos, ni Martin Romualdez, at yung mga yan na sa Kongreso ngayon, ano bang ginawa nila? Winawasak nila ang Pilipinas kasi naman wala talagang utak itong mga ito. Sa lahat naman na kakaalyaduhin mo, teroristang organisasyon. Sana na lang nakipag-alyado sila sa Rotaract, 'di ba? Or sa Rotarians or sa mga Lions, mga ganyan. Sana ganun na lang, no? Or kay OJC. Gaganda ang Pilipinas. Pero dahil napakaganid and because they need their attack dogs against the Duterte to reach their goal of perpetuating themselves in power and to get away with horrendous plunder. We need a new word because plunder is not enough for what these people are doing. No, so this is what we're seeing. Look at that, clapping. These are representatives, but that's the good news. That's the good news. Very, very good news, no? Nandyan na, nakasulat na, may resibo na, nag-sign sila. Yung mga nag-sign dyan, going towards an election, ang sinasabi nila, mga magnanakaw kami. Pwede ninyo kaming bilhin. Tapos meron pa mga naglalabas ng mga statement na pinapaganda pa nila yung spin. Ginagawa daw nila ito para sa bayan, para meron daw. Hindi, katiwalian yan. Plunder yan. Diba? Tsaka, yung pera na ninanakaw ninyo, meron bang accountability yan? May transparency ba tayo dyan? Pinahihina ninyo ang institusyon. If we give you the benefit of the doubt na gagamitin nyo yung pera na pinamudmod ni Martin Romualdez sa inyo na meron kaming pruweba, ilalabas namin yan, no? Meron bang accountability? Meron bang resibo yan? Hindi. Walang resibo yan, no? Yan yung skandalo ng kongresong ito. So, pinakita nitong mga ito sa Pilipino, going towards an election year, wag ninyo kaming bobotohin kasi mga magnanakaw kami. Yun. Napakaliwanag. Ang ganda-ganda kasi, MJ Admar, mga kababayan. For example, I was going to campaign actively para doon sa katiwali ni Stella Kimbo. Kasi si Stella Kimbo, marami siyang evidence ng stolen wealth, no? Hindi mo napakarangya, 'di ba? So I was going to campaign for Maan Chodoro, the wife of Marcy Chodoro, kasi akala ko magkalaban sila eh. Hindi pala nag-sign siya, 'di ba? Nag-sign siya kahit na ano pa yung kwento diyan, Ito yung kwento kung bakit nasira ang Pilipino sa mga taong yan na walang prinsipyo, walang paninindigan. They do not have the fierce courage to say no to dirty money. Fortunately, gratefully, there was this pocket group of congressmen who did not do it out of principle. Merong iba na hindi nag-sign, katulad nila Migs Nograles, kasi wala lang sila dito. So, pero kaalyado pa rin yan nila Tambaloslos, 'di ba? At mga operatives niya 'yan. So that's my point. Maraming blessings dito. And we should it's costing us so much. Napakasakit itong nangyayari. Matuto naman tayo. Let's get something good out of it, and I think that's the point. Ma'am, meron pong bagay na kataga dito yung tinatawag na tactical alliance. Usahin ko lamang po yung pakahulugan ng katagang yan. Yung tactical alliance sa isa pong pansamantalang pagkikipag-alyansa sa pagitan ng dalawang panig upang makamit ang isang partikular na layunin. Karaniwan itong ginagamit sa politika, negosyo at digmaan kung saan ang mga partido na maaring may magkaibang interes o pananaw ay nagkakaisa para sa isang specific na estratehikong layunin. Nakikita niyo po ba ito, ma'am, na akma ang tactical alliance sa mga nagaganap ngayon sa Marcos government? Very much so, MJ, Admar, mga kababayan, very much so. Yung kasabihan na politics makes for the strangest bedfellows. Di ba nakakatawa ngayon kasi yung mga dilaw ay ngayon kakampi si Marcos na all their lives ay
dictator sa, 'di ba? Marcos ibagsak, 'di ba? Kahit yung mga pula ngayon, 'di ba? So kahit yung mga oligarchy na dati galit na galit sa mga Marcos ngayon, andyan sila, 'di ba? In other words, tactical alliance means gamitan, naggagamitan sila. At nagsanib puwersa po ang mga kalaban ng Pilipinas. Kasama dyan ang USA, ang CIA kasama dyan. Kasama dyan ang... Marami silang nagsanib puwersa. Pero meron bang kasing organized ng CPP, NPA, NDF? I don't think so. Wala. Na bawat sektor ng lipunan nandyan sila. Meron nga sila sa call center eh. Tapos iisa lang ang kumukumpas sa kanila, Central Committee. So very organized, very isang galaw, isang sayaw, very highly choreographed. Ang galing ng pagka-choreograph. 'Di ba? So diyan tayo na meligro na ang gobyerno natin, itong si Bongbong Marcos at si Tabaloslos ay nag-tactical alliance sa isang komunistang organisasyon. Kasama diyan mga oligarkyo, mga drug lords, mga dilaw, all these political stripes. Pero gusto ko sabihin sa kanila, syempre mga drug lords, mahirap kausap yan. Ang bansa natin ngayon ay namemeligro. We have to reach across political divides right now because we are in danger of becoming, or we already are actually a communist state. And those of us who've been on the receiving end nitong fascista at authoritarian na kamay ng CPP, NPA, NDF, alam namin kung ano nakikita namin ngayon. So itong tactical alliances ng ito. Ang hirap kasi, maganda yung tactical alliance kung ethical siya. Alam mo yun, kung ethical. Kasi maganda yung hindi tayo nag-aaway-aaway. Mas maganda pa rin yung nagkakaisa tayo. So I guess in life, that's what you call it, diba? Tactical alliance. So you don't want Duterte, you don't want whoever, diba? But here in this point, let's get together for our children, for our democracy, let's get together, di ba? Dito, let's our shared ground, di ba? Pero itong mga ito, may linya tayo. We don't enter into tactical alliances with terrorist groups. Lalo pa ganito ka-deceitful ang CPP, NPA, NDF. Ma'am, isa po sa mga dapat tandaan ng ating mga kababayan, ang tactical alliance po ay pansamantala lamang at maaring mabuwag kapag nakamit na ang layunin o kapag hindi na ito kapaki-pakinabang sa parehas na panig. So mananatili pa rin silang kalaban ng gobyerno. Ma'am Lorraine. Yes, of course. And in fact, nakikita na natin ngayon na kampi sila. May isang parte ng CPP na nagkukunwari na kaibigan ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos, pero meron isa dito naman na parte na organisasyon nila na tinatamaan din sila, di ba? Nakikisakay na sa mga issues ngayon kasi nakikita nila it's picking up. So inaano na rin sila, binapatikos na rin sila. And what else? What else? Why are they there? They're there to get money. What for? To recruit our children para lumaban sa gobyerno. Tumigil ba yon? Hindi yan tumigil. Sa BJMP mismo, habang nangyayaring itong kaguluhan nito na orchestrated by the CPP, NPA, NDF inside Congress and also outside with the help of, iisa nga sila, pinag-aaway, pinagsasabong ang Marcos, Duterte, magulo, di ba? There's hatred and division. In the shadows, ano nangyayari? Pumupunta si Franz Castro, Arlene Brosas, sa BJMP at kinakausap ang mga NPA doon. Si Vic Ladlad at saka si Adalberto Silva and other high-ranking officials doon. At pag umalis sila, ang sabi sa amin, itong mga NPA doon lumalapit sa mga drug lords at humihingi ng campaign money. Di ba? So, ganun ang galawan ng mga ito. So, tactical alliance na yan. Pero pagkatapos nito, pag sila ay nagwagi, at ang hirap kasi itong mga ito, hindi nagbabasa Hindi nagbabasa ng history itong mga ito Komunista yung kaharap nyo, tingin nyo, kaya ninyo mag-isa, di ba? They're going to round up all of this, itong mga kongresista nito. Ito yung mga unahing papatayin nila, So, nakangiti sila ngayon, ingiti-ngiti, pero wala. Ang mga komunista ganito kasi, I'm not saying all communists, ang sinasabi ko CPP kasi may mga kilala akong komunista na babait, yung mga taga-ibang bansa, mga kaibigan ko pa nga, pero hindi walang armed component. So, ang komunista kasi cut off na sila, nakita mo naman yun very deceitful, di ba?
mga sinungaling. Kapag ka ikaw ay sinungaling, cut off ka na from yourself, from your soul, from your morality, wala na. You can step over the dead bodies of our children. Nung si Kit Absalon was summarily executed by the NPA, wala pang 2 seconds, dinidepensahan na ni Teddy Casino ang mga NPA, di ba? Nag-apologize kunwari, pero dinepensahan niya, may pinaglalaban daw, etc. Di ba? So, yan yung nakikita natin ngayon. Yan yung delikado, no? Okay. Doc, magandang umaga. Si Admar po ito. Yes, Mark. Kung ito'y hindi nakikita na sila ginagamit lang ng CPP, NPA, NDF, sa kanila bang katangian, aabot pa rin sa punto na magta-trader din ito? Kasi parang ganito rin yung nangyari o ginawa nila sa mga nakalipas na administrasyon po, Doc. Wala po, Admar, walang kakayanan ang CPP, NPA, NDF for sincerity. Wala. Honestly, from a perspective of a doctor, no? From other, and then for some reason, punta ako sa NTF LCAC. So I have a fuller picture of who these people are. When you say know the enemies, I think I know them somehow, no? A little bit deeper than others. These are fractured vessels. These are deeply wounded individuals, no? So capacity for sincerity comes from some place na buo ka. Hindi sila ganon, hindi nila kaya yan. No, so yung ginagawa ni Charlie Galvez ngayon, yung papistok siya. Kahit na alam na niya, no? Kahit alam na niya kung ano yung pistoks na yan, alam niya na huwad yan. Naggaling post LCAC na tayo, wala nang excuse for anyone not to know what the CPP, NPA, NDF is, na yung peace talks na yan, ay huwad yan. Yan yung walang sinseridad yan. Yan yung time nila na dumadami ang recruitment nila habang niloloko nila ang gobyerno. Hindi lang yon, taxpayers money pa yan, ang mahal-mahal niyan, milyon-milyon yung ginagastos ng gobyerno para dyan, di ba? So ang galing nila, user, no? mga parasites, talagang sinisip-sip ang dugo ng Pilipino, pera natin, para sirain tayo, lalo't lalo kapag ang gobyerno, ang mga opisyal ay walang totoong pagmamahal sa bayan at mahirang mga ulo, walang mga prinsipyo at walang totoong pagmamahal sa bayan. Uulitin ko. So wala, babalik yan. Yan yung history. There's no such thing as sincerity sa CPP, NPA, NDF. They're very focused. They're very focused on destruction, weakening government and destroying government so that they can take over. We cannot underestimate them. Hindi pwede. Opo, and yung kahalagahan po ng pagkakaroon ng lehitimo na oposisyon talaga sa Kongreso. Kasi parang ang napapansin natin, parang wala nang lehitimo talaga, no? Wala nang nag-check and balance sa lahat, parang kasapi na lahat ng majority. Papalapit na po yung halalan, Doc. Ano ang dapat na matingnan at malaman ng taong bayan na ukol dito sa kahalagahan na magkaroon talaga ng lehitimo na oposisyon, hindi lang para, kasi ang iisipin agad nila, baka sirain yung gobyerno, kundi magkaroon talaga ng check and balance na hindi samantalahin ng mga nakaupo ang gobyerno. Ang ganda-ganda ng tanong mo, Admar. Sobrang ganda, no? Kasi yung sa isang demokrasya, napakahalaga ng dissent, yung kritisismo. In fact, yan ang ating yan ang obligasyon natin bilang mamamayan na merong nagbabatikos sa gobyerno, merong tumitingin sa gobyerno. That's the part of our bargain. Lalo sa loob ng Kongreso, mahalagang-mahalaga ang legitimate na opposition. Pero meron ba ngayon? Wala. Yun yung kagandahan, no, ng CPP, NPA, NDF. Yan yung maskara nila. Ang maskara nila ay opposition sila kunyari. Well, all these years, ngayon hindi na, no? Obvious na. Pero all those decades, no, lampas kalahating dekada sila na sa Kongreso, lampas na, no? Pero lampas kalahating siglo sa Pilipinas. So all those years, ang kanilang drama, ang kanilang maskara, opposition sila na mahalaga para sa isang demokrasya. Pero ang totoong opposition, nagdi-dissent ka,
para to build your country, para maging malakas ang Pilipinas, para gumanda ang buhay natin, para maging progresibo tayo. Pero sila, nag-ooposisyon sila para humina ang gobyerno, masira ang Pilipinas. How? Nag-ooposisyon sila para makapag-recruit ng mga anak natin, gagalitin ang mga anak natin sa gobyerno. Maraming kasinungalingan na sasabihin tungkol sa gobyerno para yung mga anak natin, yung puso nila magkaroon ng puot sa gobyerno to the extent na tatalikod sa napakaganda nilang future, hindi na mag-aaral, aakyat na sa bundok, meron na sila mga barel, tangan-tangan at lalaban sa gobyerno. Yun ang pagkakaiba. Pag nasa loob ka ng Kongreso, napakahalaga to answer your question. Napakahalaga. Why is it important to have a legitimate opposition? I've been in government. No, I was with the office of the president, and I can tell you the immense power that you hold in your hands. Immense. Biro mo, undersecretary lang naman ako. 'Di ba? Pero aakyat ako ng bundok, makikita ko, but wala pa yung prinamis natin na schoolhouse dito. In 2 months meron. Sinabi ko lang yon. Biro mo, kumembot ka lang ng konti, di ba? So you have that kind of power in your hands. Now, imagine that, you don't even need to imagine anymore, we can see it, that power in the hands of someone who doesn't love his country at gagamitin niya para magnakaw sa Pilipino at hindi para magsilbi sa Pilipino. In other words, ang state, ang gobyerno, one more example, I'm sorry, KOJC siege. Ramdam natin yung put on our faces ng PNP. Ramdam natin yung karahasan ng gobyerno. Ramdam natin yung kapangyarihan ng gobyerno na ginamit sa mga ordinaryong mamamayan. Napakasakit. Nakakatakot, di ba? Nakakatakot yung andun lang ako sa taas ng building ng KOJC noon at 3:30 in the morning to see this phalanx of PNP fully armed, libo-libo sila. Tapos wala sa atin, may baril, walang anything. Yun ang kapangyarihan ng gobyerno. So, mahalaga ang may oposisyon sa gobyerno. Ang mga batas natin, yung Constitution, is the defense of ordinary citizens against government. It's our protection against government. My freedom of expression will not be hampered by government because government has immense power and immense resources to do just that. And we have already been experiencing that under the Marcos administration. Why? Because, well, they're greedy, they're corrupt, they don't really love our country. There's no love for country. There's no service to the Filipino people. And why else? Because it's the CPP, NPA, NDF behind these puppets. They're the ones pulling the strings of Marcos and Romualdez and all these corrupt government officials. Opo, and meron po bang ma'am, kayong information na sa darating na halalan, meron ding mga, kasi nabulgar na itong mga kilala na mga party list na sinasabing konektado sa CPP and PNDF. Meron din po ba silang hakbang na ginagawa na meron kayong information na meron din silang ibang party list na hindi pa masyadong kilala sa taong bayan na dapat ding mag-ingat ang ating mga kababayan? Yes. Yes, correct. Correct. Hindi na lang sila kabag, hindi na lang sila kabataan, wala nang anak pawis na tanggalan natin, hindi na lang sila bayan muna, Alliance of Concerned Teachers at saka Gabriela. Sumisimple sila ngayon. Maraming party list ngayon ang CPP, NPA, NDF. And once nasuyod na yan ng mga former rebels natin at saka ng intelligence community natin, ilalabas natin yan. Sasabihin natin sa Pilipino, itong mga nasa likod ng mga party list na ito ay CPP, NPA, NDF. No? So wag niyo silang bobotohin. And of course, actually, strategically, no, mas maganda lang na sabihin mo kasi isang party list lang naman ang bobotohin ng bawat botante. Iboto mo na lang kung anong party list na gusto mo. No? For instance, hopefully, bigyan nyo ng tiwala ang Epanaw Sambayanan or ang PPP or ang Duterte Youth, di ba? So, hopefully ganon. Mas maganda kasi yung ganon kaysa yung... Pero for the information, kasi kailangan kilala natin ang kaaway natin. No? So,
kailangan ilabas yung listahan na yan para makita ninyo yung galaw ng CPP, NPA, NDF. Kasi dati, siguro UP, Anak Bayan, LFS, nung panahon ko, 80s yun. Anak Bayan, LFS, etc. No, lahat ng mga yan. Pero ngayon hindi na ganoon. Ang ginawa nilang taktika nila, pumapasok sila sa mga sororities, mga fraternities, sa mga student council, even my organization, no, UP Mountaineers,